Wala tayong makikita dito, panay fog. Achievement unlock tayo guys. First time sa new highest point. And welcome sa inyo lahat. Ayos. Magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. Ito at nagkaroon na naman tayo ng off sa work natin. Kaya magkaroon tayo ng pagkakataon din para makapag-ride na naman. Kaya ang pupuntahan pala natin is highest point sa may Tinok, Ifugao. Yun yung pinakamataas na kalsada na recorded sa di ko alam ang listahan ng DPWH. Yung naka-register na kalsada na pinakamataas dito sa Pilipinas. So ito ay matatagpuan sa may Tinok, Ifugao. Kaya ayun, andito tayo ngayon sa may Caltex PNR dito sa Baguio City. Bali dito tayo mag-uumpisa. At ayon sa Google Map, dalawa yung daan, isa-isa Halsema, isa is dito sa may Ambuklaw Road. Pero sa akin, pipiliin kung ruta ko is yung mas malayo. Ito sa may Ambuklaw Road. Dahil gusto ko rin daanan yung Ambuklaw Dam at saka yung isa is yung Lake Tabeo. Yun yung pupuntahan ko. So ayun, salamat ulit sa araw na to at tayo ay napagbigyan para mag-ride na naman. Kaya samahan nyo ako guys sa video na to hanggang matapos guys. Panoorin nyo para makita nyo rin yung mga pupuntahan natin mga lugar. At enjoyin natin to guys. Maraming salamat. Mag-uumpisa na tayo. Sige, tara, let's go. Ayan guys, nakalarga na tayo. Time check lang tayo, 6:41 ng umaga. Oo, 3 hours 21 minutes. Sabihin mo na mga 4 hours kasama na mga stopover natin. Andun na tayo siguro mga 7, 8, 9, 10, mga alas 11. Grabe mga kapatid, ang lamig talaga magmotor dito sa Baguio na umaga. Tumatagos sa balat. Parang walang silbi yung damit natin. Siya ang ganda ng umaga dito, fresh na fresh ang hangin. Ganda dito. Dami puno. Kaya yung mga iba na nagsasabi na asan na daw yung mga puno sa Baguio City. Eto, nasa gilid ng town proper. Pag doon ka kasi sa town, sa may Bornham, ganun, konti na lang talaga puno doon. Pero at least meron pa rin, di ba? Hindi naman nawawala. Dito na tayo guys sa isang daan na papunta sa highest point. Yun, kung saan pumasok yung van na yun, doon. Bali yan yung papunta ng Halsema Highway. So pwede dyan, pwede rin dito yung pwede nyong daanan. Grabe mga tit. Kaya gusto ko nag-stop over dito. Maganda magmuni-muni dito, lalong lalo pag may problema ka. Huwag mo lang iisiping tumalon dyan.
Napakataas, so grabe. Ganda ng ganda magpainit dito. Kita niyo naman yan, mga kapatid. So, painit lang tayo ng konti dito, tapos tara na rin mamaya-maya. Time check tayo guys, 7:37. Grabe, ang tagal ko magbiyahe. Ang hirap mag-setup para kumuha ng magandang video. Hirap para maging vlogger. Grabe. Ito, tuloy-tuloy na natin muna papunta ng Ambuklaw Dam. Tsaka guys, invite ko na rin kayo para mag-like, share sa aking mga videos, and wag nyo kakalimutan guys na mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat guys. Tsaka tignan nyo guys nung tanawin natin dito sa Ambuklaw Road. Grabe, napakaraming pine tree guys. Mag-e-enjoy kayo dito, kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na guys. Ganda ng kalsada dito. Grabe oh, tignan nyo. Sa maganda, espalto, kaya ang smooth ng ride natin. Hindi siya yung matagtag. Di ba pag semento sobrang tagtag. Ito ganda. Napaka-smooth lang ng takbo natin. Ito na natin tubig na nanggagaling sa dam. Malinis din Malinis din siya. Kitang-kita na yung ilalim oh. May napansin ako mga kapatid oh. Ano kaya tong tunnel na to? Close up nga natin. Tingnan natin yung loob niya. Hindi ko lang ito nakita actually. So pailalim pala siya. Hindi ko makita yung ilalim. Ano, para saan kaya to? Pa-comment naman ako sa baba guys kung para saan kaya tong tunnel na to. Ay hindi naman tunnel to, kung hinukay pa ilalim eh. Yeah. Balik na tayo sa motor. Grabe, ang ganda dito. Tingnan nyo yan, no? Grabe yung view dito mga kapatid. Tingnan nyo. Ganda. Grabe, no? Mas naayos dito. Ganda mag-stop over.
Grabe yung kalsada dito guys, ang ganda. Kaya huminto ako, nagpalipad lang ako ng drone. Sulit, sulit. Titignan natin yung mga kabundukan. Grabe, punong-puno ng mga kahoy. Green na green yung mga kabundukan dito. Daming puno. Eto, papunta na pala tayo dito sa Ambuklaw. So dito tayo diretso. Yung sa may pakanan na yon, papunta ng view deck ng Ambuklaw. Tapos dito diretso tayo, papunta na to sa dam mismo. So tara, samahan nyo, tignan natin yung daan. Alam ko shortcut ito papunta sa dam. Tapos yung doon meron pa rin naman daan, pero medyo mas malayo siya. Natatakot ako sa Insta360 ko, baka maputol. Hindi naman kaya. Barangay Evacuation Center. Ito yata. Grabe yung uga ng Insta360 ko. Nakakatakot pa. Para mapuputol. Hindi naman siguro. Para sa vlog. Ito yung watershed NGCP. So spillway. So dito tayo sa kanan tayo. Tama lang pala yung dinaanan natin. Ito. Tara na. Ayun, kita na pala dito yung spillway, oh. Pamahina yung tubig, ba? Konti ang laman ng mang dam ngayon. Wow, grabe, tignan nyo yan guys, oh. Grabe, tignan nyo yan mga kapatid, oh. Ganda. Ayos na ayos, ah. Dito nga lang pala nakakabit yung Insta360 ko dito sa may handlebar. Natutunan ko lang to sa YouTube, eh. Nakakatakot pala. Para mapuputol. Yun, nakikita rin natin. Madumi yung dam ngayon guys, oh. Natin doon. Hindi kayong bumaba dito. Sulit yung tanawin na nakikita mga kapatid, oh. Madumi lang yung tubig. Ang daming yan, oh, yung nakikita yung mga kahoy na yan, mga plastic bottle. Kaibabaw yan. Tubig yan actually. Siguro nag-ulan-ulan sa taas, banda ron sa taas. Kaya inanod lahat dito sa baba yung mga kahoy, mga dahon-dahon. So ito guys, welcome to Ambuklaw Dam. Nakaganda dito. Puntahan natin yung spillway. Dito na tayo sa spillway mga kapatid. Tingnan natin sa ibaba. Uy, grabe, nakakalula. Taas. Yung part na yun guys, time check lang pala, alas 9, kaya nagtutunog yung alarm nila. So malamang break time. Nag-open nga pala sila. Pinalakasan nila yung tubig sa gitna. Yung pala yun. Ayun, kita nyo, oh. Kita nyo mga kapatid, doon lumakas yung tubig sa gitna. So yun din pala. Hindi ko alam kung yung sirena na yun is para magpakawala ng tubig or yung time check na alas 9. Saktong alas 9 kasi tumunog yung sirena nila, eh. Ano kaya to? So control gate open. Parang dito mo rin ko kontrolin yung gate, parang yung ginawa ni kuya dun, no?
So binuksan niya yung pintuan sa gitna. So ito siguro, yung mga pintuan rin na banda rito lang sa gilid. Yung part na to. Ayun oh, lakas na oh. Tinanong ko sila kuya kanina kung pwede magpalipad ng drone. So, pwede naman daw. Pwede naman daw magpalipad ng drone. Basta sa taas lang. Huwag natin kukunin yung sa bandang baba. Hindi ko alam kung bakit. Tapos tinanong ko rin saan kaya galing daw. Saan galing itong mga dumi. So ayun nga, nag-uulan daw kasi ngayon sa bandang taas. Halos lahat ng mga dumi na nakikita natin dito galing doon actually sa ulan. Titignan nyo, panay troso. Yun nun, laki pa oh. Laking troso nun. Dami. Talagang panay kahoy actually siya oh. Ang daming kahoy. Ang Ambuklao Dam ay isang malaking dam at hydroelectric power plant na matatagpuan sa Bukod Benguet sa rehiyon ng Cordillera sa Pilipinas. Simula noong 1948 ay pinag-aralan ng pamahalaan ang posibilidad na gamitin ang Agno River para sa kuryente, irigasyon at kontrol ng pagbaha. Nagsimula ang konstruksyon noong Hulyo 1950 at opisyal itong na-open noong Disyembre 23, 1956 sa pamumuno ng National Power Corporation bilang isa sa mga unang malalaking hydroelectric project sa bansa. Dati itong may kapasidad na 75 megawatts at pagkatapos ng rehabilitasyon noong 2011, tumaas ito ng 105 megawatts ng malinis na enerhiya. Ang dam ay kumukuha ng tubig mula sa Agno River at iniimbak ito sa Ambuklao Reservoir. Kapag pinapakawalan ng tubig, dumadaloy ito sa ilalim ng dam at nagpapaikot ng mga turbines sa planta na nagje-generate ng kuryente gamit ang lakas ng tubig na bumabagsak. Ang nagje-generate na kuryente ay nagagamit sa Luzon Power Grid. Ito ang sistema ng mga matataas na voltahe na linya ng kuryente na nagdadala ng enerhiya sa mga utility tulad ng Meralco at iba pang electric cooperatives at supplier sa Gran Luzon para sa mga tahanan at negosyo. Bukod sa enerhiya, nakakatulong din ang dam sa kontrol ng pagbaha at irigasyon para sa mga sakahan sa mababang lupain. Ito ay isang halimbawa ng kung paano ginagamit ang lakas ng tubig bilang renewable energy source para sa mamamayan at ng ekonomiya.